So, bago nga po mag-break ang impeachment sa Senado, naglabas nga po ng witness ang prosecution sa katauhan nga po ng isang NBI agent na sinasabi nilang isang expert pagdating sa digital forensic. So, after po ng pangatlong araw, isinalang po siya sa cross-examination ng defense team ni BP Sara at medyo nagisa talaga siya ng todo at naging questionable po yung kanyang credibility, yung kanyang mga naging achievement dahil sa mga nalaman natin na mga pinagdaanan niya na siya lang pala dalawang linggo lang pa nag-train at inassume na kagad na siya ay isang expert. Ngayon, sa paglalagay po ng isang witness, ang pinaka-importante po talaga dyan yung credibility. So, hindi lang basta yung titulong hawak niya, yung mga certification na hawak niya, tinitingnan din po yung kanyang karakter at yung sinasabi nating credibility. At dito sa balitang to na nakuha po natin, mukhang marami pa itong kinakasakutang kalokohan itong naging NBI agent na witness ng prosecution na pwedeng gamitin po ng defense team ni BP Sara para sirain yung kanyang credibility. Kasi kung walang kredibilidad yung witness na isinalang ng prosecution, so baliwala po yung kanyang pag-testify dahil magiging questionable na rin po yung mga sinasabi niya. Ngayon, ito kayang isinalang nilang to, may ibang agenda kung bakit siya pumayag na maging witness ng prosecution, lalo na't meron pala siyang mga mabibigat na kalokohang kinasangkutan pagdating po sa kanya naging trabaho. So ito, panoorin po natin at alamin po natin kung ano po yung mga kinasangkutan niyang kaso nang siya ay naupo sa kanyang pwesto bilang witness ng prosecution. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Itong si Kalilong. Si Kalilong nagmukhang hilong talilong. No, hilong talilong. Bakit At may po? nagpadala sa akin ng kopya. I think alam niyo na rin ito. Itong si Hilong Talilong Kalilong ay nahaharap sa isang reklamo. Anong Mayroong reklamo? isang reklamo na nakafile ngayon sa Office of the Ombudsman. Oo. Yung military and other law enforcement offices, yung Ombudsman Muleo, MOLEO. Ibig sabihin po ng MOLEO, military and other law enforcement offices. Tingnan ninyo kayo na po ang humusga. Wala akong sasabihin, kayo mahumusga. Ang reklamo laban sa kanya isang joint complaint affidavit with motion for preventive suspension. No? Ito yung kanyang kasong kinaharap. Criminal case, ang criminal case na kinaharap ni Hilong Talilong ay violation of Articles 124. Ano ba yung Article 124 ng Revised Penal Code? Ito yung tinatawag na arbitrary detention. Mabigat na kaso yan, arbitrary detention. Ano? Ibig sabihin pala, abusado. Arbitrary detention, ibig sabihin nagpakulong ng walang sapat na ebidensya or kulang ang kanyang ebidensya at ipinilit lang na ipakulong yung kanyang dinampot na individual. Ano? Meron din siyang violation ng Article 126. Ano yung Article 126? Delaying the release ng isang taong under detention at violation of Article 129. Ano po yung 129? Yung search warrants. Pakinggan ninyo Search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained. Seryosong kaso ang kinakaharap nitong Hilong Talilong na si Agent John Mark S. Kalilong. Ano ho? Yung Hilong Kalilong, ano ba ang ibig sabihin ng Hilong Talilong? Sa mga malalalim sa Tagalog, ibig sabihin nito yung lito, yung tuliro, yung hilo. Hindi niya So parang lutang, kagaya ni Bongbong Marcos. Dahil siguro sa tinitake niyang mga
maintenance medicine niya para sa kanyang kalusugan, medyo nagiging lutang. So, kagaya rin pala itong si Agent Kalilong na tila lutang din po yata kasi hindi lang abusado kung pagbabasihan yung kasong kinakarap niya, hindi lang abusado, mahilig din pala mag-power trip kasi kulang sa ebidensya, walang sapat na ebidensya, kumbaga dapat nang i-release, hindi niya pa pina-release, kumbaga inaharang po niya. So, nandun po sa stage na bukod sa abusado, nagiging nagpa-power trip pa. At ito so ombudsman siya na may kaso at take note, ombudsman ng kaso niya at meron na siyang naka-line up na suspension para tanggalin nga pansamantala sa kanyang pwesto, pero dahil siguro siya yung witness ngayon sa impeachment, medyo na-delay siguro yung pagpatong ng suspension. Kaya yan yung isa sa mga babantayan natin. Hindi niya malaman anong nangyayari, hindi niya mapagtagpi-tagpi ngayon yung kanyang pagsisinungaling. Yan ang ibig sabihin ng hilong talilong. And itong si Kalilong, nahaharap sa kaso, ang daming aligasyon dito. Meron din siyang violation ng Article 130 of the Revised Penal Code. Anong kaso yan? Searching domicile without witness. Bawal ho yun. Kasi pag may nagpunta sa inyong tahanan, pulis, kinakailangan yan bago nyo papasukin upang gampanan yung pagsisearch ng inyong tahanan or premises, merong testigo. Kinakailangan yung barangay captain, yung barangay kagawad, kung pwedeng may pari dyan sa tabi ng bahay nyo, may simbahan, pakiusapan yung pari. Kinakailangan mayroong testigo bukod doon sa magpapatupad ng search warrant. Bakit? Ibig sabihin din pala, bending dalo rin pala ito. So, yung ginagawa ng ombudsman nung nasa Senado, yung kay Bongbong Marcos, so ina-apply din pala niya yung bending dalo. So, yung pag-skip ng proseso para lang makapang lamang sa kapwa niya, ginagawa niya. So, yung mga requirements para sa search warrant, hindi niya ginagawa. Hindi niya in-implement ng maayos. So, kaya siya merong mga kasong kinakaharap sa ombudsman. Upang maiwasan yung pag-aabuso, upang maiwasan yung paglabag doon sa linalaman ng search warrant, sapagkat yung search warrant, malinaw doon, tukoy dapat doon. Ano lang bahagi ng inyong pamamahay ang dapat nilang halugugin? Ano lang ang kanilang hahanapin o hinahanap? Hindi pwedeng open search warrant yan. Malinaw dapat sa search warrant, tukoy dapat yung lugar sa inyong opisina, sa inyong warehouse, sa inyong pamamahay, kung saan man kayo, kung ano lang ang kanilang hahalugugin at ano ba ang kanilang hahanapin. Kaya importante na may testigo dyan. So itong si Agent John Mark S. Kalilong, yung nagpanggap na expert, ay nahaharap sa patong-patong na kaso, pati Article 171, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister. Violation of Article 183, perjury. Ito mabigat. Violation of Article 294, paragraph 5, robbery, extortion, and Article 308, theft, pagnanakaw. Ito po'y lahat nasa ilalim ng ating revised penal code at Section 4 of Republic Act number 7438. Para lang alam ninyo, yung pagkatao nitong nagpapanggap, nagkaroon ng 2 linggo na seminar o 2 linggong pag-aaral, ni baka nga hindi 8 hours a day yung 2 linggong yun pinapalusot na siya ay isang eksperto. So, yun po ang karakter nitong agent ng NBI na ginawang witness ng prosecution para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Take note po, kung inyong titingnan yung nagiging pattern, yung mga lumalaban po kay Vice President Sara Duterte,
sila po ngayon o yung sa mga Duterte, sa mga lumalaban, yung po yung mga nabibigyan po ng pabuya. So bakit natin nasasabi ng nabibigyan ng pabuya? Kasi kung titingnan niyo yung nangyari kay General Torre, 'di ba? After na makuha si Pangulong Duterte madala sa dahig, na-promote siya bilang PNP chief. So hinawakan niya yung PNP ng ilang buwan bago siya sipain at ilipat nga sa MMDA. Tapos yung nasa LTO ngayon na isa rin sa mga nagdala kay Pangulong Duterte dun sa dahig, na-appoint nga po siya. So galing po siya sa transnational po ng Pilipinas yata yon, doon siya naka-base nung una. Pero dahil nga sa naging successful yung naging operation nila kay Pangulong Duterte, ito ay nabigyan po ng posisyon sa LTO. Tapos yung witness pa ng isa pang prosecution, yung sa DepEd, si I think Mercado yata apelyido nun. So after niyang tumestify kay BP Sara, ay ngayon po ginawang head po ng National Affair for Senior Citizen po yata yun. So yung nagiging pattern dito, nagbibigay po ng pabuya si Bongbong Marcos kapag yung mga tao kumbaga nakikipagkuntsabahan sa kanya para nga madiin si Vice President Sara Duterte. Kaya ang tanong ngayon dito, yung impeachment ba ni Vice President Sara Duterte meron din bang kredibilidad or meron bang saysay pa gayong yung witness na inilabas ng prosecution yung credibility medyo hindi lang medyo talagang questionable dahil sa dami nga po ng kasong kinakaharap niya. So masasabi ba natin na talagang itong impeachment talagang galaw ni Bongbong Marcos para hindi manalo sa 2028 presidential election, or na ano man lang maging ma-disqualified si BP Sara at hindi makaupong presidente. So nasa inyo pong pagpapasyahan kung ano yung pagkakaintindi nyo po sa nagiging sitwasyon nga po sa mga witness na inilalabas ng prosecution para makonvict itong si Vice President Sara Duterte. So hanggang dito na po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.